Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Narito po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. Especially sa lahat ng SSS pensioners. This time ay tatalakayin po natin ang tungkol sa ating SSS Pension ATM card. Ito nga ba ay may expiration date? E paano kung umabot na sa punto na nag-expired na ang ating ATM card o di kaya ay malapit na palang mag-expires? Ano ang dapat nating gawin para hindi maputol ang pagtanggap ng ating monthly pension? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin pensioners at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. To all SSS pensioners. SSS Pension ATM card, may expiration ba? Ano ang dapat gawin kapag nag-expired na ang ating ATM card? Ang buong detalye tara alamin natin. Para sa lahat ng ating SSS pensioners. Marami ang nagtatanong sa atin kung talaga bang may expiration ang ating pension ATM card. Paano naman kung tuluyan ang nag-expired? Ano ang dapat gawin para maging active muli ang ating pension ATM card? Pakinggan pong maigi ang bawat sasabihin po natin para alam nyo po ang dapat gawin once nag-expired na ang inyong ATM card. Para sa kaalaman po ng lahat, may expiration po ang lahat ng ating ATM card. Usually ito ay umaabot lamang ng 3 hanggang 5 years depende sa bangko na pinili po natin. Ang tanong, paano ba malalaman ang expiration date ng ating card? Kung mapapansin nyo po sa unang bahagi o front side ng inyong ATM card, ay may nakalagay po dyan na maliit sa bandang ibaba yung valid through or expiry date. Yan po ang expiration date ng card natin. Kung malapit nang mag-expired or totally nag-expired na nga ang inyong ATM card, ganito po ang dapat nyong gawin para hindi maputol ang inyong pension. Una, dapat agad na magpunta sa pinakamalapit na branch or sa mismong bangko kung saan kayo nag-open ng account para makapag-request ng bagong card. Pangalawa, kung sakaling nagbago ang iyong pension ATM account dahil sa pagpapalit ng ATM card, ay agad itong ipaalam sa SSS branch na malapit sa atin para hindi magkaproblema sa pagpasok ng inyong pension. Kailangan po kasing baguhin din ni SSS ang ating account number if ever nagbago po ito. Pangatlo, kung ang gamit naman po natin na pension ATM card ay ang mismong UMIDPay card ay dapat magpunta kayo sa mismong SSS branch para sa renewal ng card. Ang SSS po ang may authority para mag-renew ng inyong card. Kung expired na, hindi na makakapag-withdraw sa mismong ATM machine, pero maaari pa ring makuha ang pension sa pamamagitan ng over-the-counter sa bangko habang naghihintay ng bagong card. Pang-apat, kung malapit nang mag-expired at least 1 to 3 months, dapat ay mag-request agad sa bank para on process na ang bagong card, bago pa dumating ang expiration para hindi po kayo mahirapan sa pag-withdraw ng inyong pension. Panglima, ang pag-expire ng card ay hindi nangangahulugang ihinto na ang ating pension, yan po ay tuloy-tuloy pa rin. Kailangan lamang na mag-renew ng bagong card, dahil kapag nag-expire na po yan, ay kailangan pa nating mag-over-the-counter sa bangko para makuha lamang ang ating pension. Pang-anim, para sa pag-renew ng card, magdala lamang ng 1 to 2 valid ID plus ang luma nyong ATM card, need nyo lang mag-fill up ng replacement form sa bangko. Kalimitan ay walang bayad ang renewal ng card pero may ilang bangko na maaaring maningil ng replacement fee, usually nasa 150 hanggang sa 250 ang bayad sa replacement ng card. Kung nasa abroad ang pensioner o may sakit, ay maaaring tumawag sa SSS para sa proseso ng pag-reactivate 1 to 3 months bago ang expiration. Tandaan! Kung nag-expired na ang ATM card natin, ay maaari pa nating magamit ang ating account through online apps at over-the-counter lamang at hindi sa ATM machines. Kung sakali naman ang pagkuha ng replacement ay dahil nawala ang iyong ATM card, kakailanganin mong gumawa at magpanotarize ng affidavit of loss para maiproseso ang iyong bagong card. Itanong din natin sa bangko kung pareho lang din ba ang ating pension account at hindi nila binago para sigurado na hindi maliligaw ang ating pension. Minsan kasi ay nakakaligtaan ng bangko banggitin ito sa pensioner. Kung may problema ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa agarang kasagutan.
That's it. Naway nakapagbigay po ito ng tulong at kaalaman sa lahat ng ating mga SSS pensioners para sa kanilang pension ATM card. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.